Doc, in the cataract operation, how do you prepare yourself for that? Ano ang mga paghahanda na dapat gawin ng isang sasailalim sa cataract Ah, operation? well, karamihan naman, sasabihin naman ng doktor yan, ano? Number one is bibigyan siya ng antibiotic drop para prophylaxis yun, para to prevent any form of infection following cataract surgery. So, yun lang, papatakan siya ng gamot. And then, mainly kasi ang cataract surgery ngayon is an outpatient procedure. No? Mm-mm. Punta ka lang doon, i-prepare yung mata mo, lilinisin, may konting mga, well, breaks, at nakahiga ka lang, probably for about 10-15 minutes. Ayos na. Maoperahan ka na, uwi ka na, tapos na. Ganun lang, ganun lang kabilis. So, Yung preparation, medyo mas matagal pa nga actually. Preparations normally take about 30 minutes to an hour kasi dadilate yung mata, yung pinaka-pupils para lumaki, para makita ng surgeon kung anong gagawin niya. Yung para lumaki yung window niya para matanggal niya yung katarata. And then, pag na-operahan na yan, pag natanggal na, wala nang halos sakit, uwi na nang parang walang nangyari. Then, bibigyan lang sila ng goggles. And then that's it. Mabilis lang na procedure nowadays, kaya maswerte yung mga na-operahan ngayon. Kaysa about 20 years ago, ibang-ibang operasyon. At yan ay pwedeng gawin po dyan sa LASIK surgery clinic nyo, no? Dyan sa Yes, Mega Clinic, oo. Right. We have a facility naman there. We do almost all types of surgeries. Pero yung main bulk talaga of our surgeries are LASIK and cataract surgeries. Yeah. Okay. We have the most modern equipment there also. Of course. Doc, ito, may mga nagtatanong dito na mga listeners natin, no? Good evening po, Doc. Pag po ba na-stroke at gusto magpa-opera sa katarata, pwede pa po ba? 85 years old na po siya. Well, kung sa edad lang, ang pinakamatanda ako na operahan was about 96 years old. So, 96? 85. Oo. Wow. Oo. Well, kaya yung 85, parang sa amin, parang bata pa yan. But of course, with the stroke comes the other problems. For example, yung sa mata, baka naapektuhan din ng vision. So they still have to undergo some tests para malaman natin na hindi naapektuhan ng stroke yung mata. At any rate, kung meron din talaga silang katarata, kailangan din maalis yun para mag-improve talaga definitely yung vision. No? Kung wala namang ibang untoward problems like naapektuhan ng stroke, siguradong gaganda yun. So kung 85 na stroke, as long as ma-clear naman minsan ng kanilang cardio, pugmo, na okay sila for surgery, even if it's just an outpatient basis. Ang anesthesia ngayon, pinapatak na lang sa mata. So essentially, mabilis lang. No? So pag sinabi naman ng doktor nila, ng kanilang cardio, pulmo, or even neurologist na okay silang ma-operahan, then walang problema. Ganun lang. We just need the cooperation of the patient in terms of pag habang nakahiga sila, hindi lang gagalaw. Tapos minsan pinapagalaw namin yung mata, tingin po sa baba, sa taas, sa liwa kanan, ganun. Para tulungan lang kami sa operasyon. So in other words, nagkakwentuhan kami habang na-operahan sila.